Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Alken Guerrero ng Olongapo, Kuya Wax ng Nueva Ecija, Lilibet Velasco ng Pulangi Albay, Mary Jean Saludes ng Calamba, Laguna, at Yolanda Garcia ng Manila. Maraming salamat po sa inyo. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa 7 Secrets to a Joyful Life. Nitong nakarang araw, pinag-aralan po natin yung gratitude, contentment, connection, service, purpose. At ngayon po ang pag-uusapan naman natin ay positivity. Cultivate a healthy mind. Yung isipan po kasi natin, playground talaga to ng lahat ng, halo-halo na mabuti, masama, nakaka-stress, nakapagpasaya. Halo-halo yan eh. Nandyan yung battleground. Kaya napakalaga ng positivity. Cultivate a healthy mind. Now, yung verse po nating pag-aaralan ay magmumula po sa Philippians chapter 4 verse 8. Pakinggan po natin mabuti yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, "Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things." So, kung ano yung mga magaganda, yun daw yung isipin natin. Kung ano yung encouraging, kung ano yung nakakabuti, yun ang isipin natin. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Now, si Apostol Pablo po, during this time, siya po ay nakakulong. At alam niyo po, sa panahon natin ngayon, pag nakakulong ka, talagang napakahirap. No? Lalo na kung sa munti. Actually, sa munti, sabi ng iba, much better daw kaysa dun sa mga kulungan na, bago ka pumunta sa munti, no? Meron pang kulungan na pagdadalang ka. Yung sobrang sikip talaga. Pero alam niyo po, nung unang panahon, mas malala. Kasi nung unang panahon, dungeon. Ibig sabihin, doon ka dadalhin, parang kuweba yon sa wala talagang hangin na maayos. Tapos minsan, nakakulong ka na, iniipit pa yung paa mo. Yun ang dalawang malaking kahoy. So, depende sa sitwasyon, no? Pero si Apostol Pablo, during this time, nakakulong siya. Hindi ko alam exactly kung anong klase ng pagkakakulong niya, pero definitely hindi maganda yung sitwasyon niya. Pero sa mga panahon na ito, siya pa yung nag-i-encourage sa mga malaya, no, Philippian believers na magkaroon kayo ng positive attitude. Now, gusto ko pong dalhin yung attention niyo sa mga naunang mga verses dito. Dito po natin hugutin yung pinakauna nating teaching. A healthy mind rejoices at all times. Yung kaisipan, yung pag-iisip na healthy, lagi po yung nagre-rejoice, lagi po yung nagdiriwang, lagi nagse-celebrate. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 4, "Rejoice in the Lord always, I say it again, rejoice." Ibig sabihin, magdiwang tayo, mag-celebrate tayo, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Sa lahat ng oras. I will say it again, rejoice. So si Apostol Pablo na siyang dumaras ng mga paghihirap at pagdurusa at pag-uusig, siya pa yung nagsasabi sa mga Philippian believers na, celebrate, rejoice, magdiwang, magpakaligaya kayo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Now, hindi naman po ibig sabihin nito na para kang baliw na namatayan ka na, ang dami mo ng mga problema at pinapasan sa buhay, tapos tawa-tawa ka. No? Hindi naman yun yung meaning nito. Ang kahulugan nito, ito yung meron kang nararamdamang kaligayahan. You still celebrate life despite problems and even persecutions because you know that you are in the Lord. Na alam mo na sa Panginoon ka at lahat ng nangyayari sa iyo kontrolado ng Diyos at walang mangyayari sa buhay mo na hindi pinayagan ng Diyos. You are rejoicing under the sovereignty of the Lord. Nagre-rejoice ka, nagdiriwang ka under the God who is all-powerful. Knowing that, sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. Magdiwang ka, magpakaligaya ka sa Panginoon. You rejoice.
Kesa ang iniisip natin yung kasamaan ng mga nangyayari sa buhay natin, yung mga problema sa buhay natin na para bang pinipipi tayo at pinipisa at pagod na pagod, stress na tayo. Let's focus our minds, our attention on who God is. And God is all powerful. He is in control. Yung Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Based on that, we can rejoice. And number 2 po, a healthy mind experiences God's peace. Yung maayos, healthy, malusog na pag-iisip, ito po ay nakakaranas ng kapayapaan ng Diyos. Sabi po ng verse natin, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, imbis na alalahanin natin lahat ng mga problema sa buhay, lahat ng problema sa bansa natin, alam niyo po pag nakakarinig ako ng mga news, sa mga news ngayon, nakaka-stress talaga eh. Pero lagi kong iniisip, hindi natutulog ang Diyos. God is in the business of executing His justice. Walang taong gumagawa ng korupsyon at kasamaan ang hindi haharap sa paglilitis ng Diyos, sa hustisya ng Diyos. God is all-powerful. Lagi siyang nariyan, no? At yung Diyos natin mabuti, ang Diyos natin ngayon busy restoring this broken world. At kung ano pa man yung makakapagpa-stress sa atin sa pamilya, no? Hindi lang sa bansa natin, sa personal, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa lahat ng dinadanas natin. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng ito dalhin mo sa Panginoon. Kaya nga pinapanalangin natin yung ating sarili, pamilya natin, ating komunidad, ating church, ating mga organization, yung bansa natin sa Panginoon. Kasi lahat to, ang daming kabigatan eh. Dinadala natin to lahat sa Panginoon. Lahat ng alalahanin sa buhay, dinadala natin sa Panginoon. At hayaan nating mapalitan yung ating alalahanin ng kapayapaan ng Diyos. So sabi rito, do not be anxious about anything. Huwag mo ka mag-alala sa lahat ng mga bagay. But in every situation, by prayer and petition, sa lahat ng sitwasyon, dalhin mo yan sa panalangin sa Panginoon. Sabi rito, the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yung alalahanin mo, papalitan niya ng kapayapaan ng Diyos. Tanong kapatid, ikaw ba ay nagugulumihanan ngayon? Gulong-gulo ang iyong isipan? Ang daming nangyayari sa iyong paligid. Kailangan yan mapalitan ng kapayapaan ng Diyos. So ako, kahit anong problema ng mundo, lagi ako mayroong kapayapaan. Kasi inisip ko, Lord, you are sovereign, makapangyarihan ka sa lahat, you are in control. Kaya lahat ng ito, binibigay ko po sa inyo. Ako magpapagamit lang sa inyo. Kung ano inutos nyo sa akin, yun ang gagawin ko. So a healthy mind experiences God's peace. Kapatid, ikaw ba na-experience mo yung kapayapaan ng Panginoon? Kung ikaw ay nag-aalala sa maraming bagay ngayon, kailangan niya mapalitan ng kapayapaan ng Diyos. And you have to go to God, approach God, surrender all your worries to God. And number 3 po, a healthy mind focuses on the positive. Yung malusog na pag-iisip, nakatuon po ito sa mga positibong bagay. Kaya sabi po rito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ang nilalaman po natin sa isipan natin yung mga bagay na mabubuti, mga encouraging, yung pure, yung katotohanan, lovely, noble, what is right. And hindi po natin hinahayaan yung mga masasamang bagay ang manaig sa atin. Kaya yung Diyos po natin very positive kasi ang laman ng isip ng Diyos puro positive. He's in control eh. Wala namang pinag-aalala ang Diyos. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, rejoice and give thanks at all times. Magpasalamat tayo sa Panginoon at all times. Sabi po rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Kung tayo follower ni Jesus, sumusunod tayo sa pinapagawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay natin, sumusunod tayo sa tinig ng Santong Espiritu, alam natin sa puso natin na talagang nasa sentro tayo ng kalooban ng Diyos kasi sinusunod natin ang kagustuhan ng Diyos. Kapag ganun ang sitwasyon mo, you have all the right to rejoice. Kahit ang dami mong problema, you have all the right to rejoice and give thanks sa lahat ng pagkakataon. Give thanks in all circumstances,
For this is God's will for you in Christ Jesus. As long as nandun ka sa kalooban ng Panginoon, ginagawa mo yung gusto ng Diyos na ginagawa mo, as long as ginagawa mo yung gusto ng Diyos, yung mga pinapagawa sa iyo ng Diyos, lahat ng mangyayari sa iyo, reason yan to celebrate, reason yan to thank God for. Number 2 po, seek God's peace and surrender all worries. Hanapin po natin ang kapayapaan ng Panginoon. Yung isipan po natin, it's meant to enjoy peace. Hindi po yan para lagyan natin ng mga pangit na bagay sa isipan natin at mapuno ng pag-alalahanin sa buhay. Seek God's peace. Anong gagawin natin sa lahat ng worries natin? Surrender. Kaya ang ganda po ng verse natin na ito, no? Do not be anxious about anything. Sa lahat ng bagay na makakapagpaalala sa iyo at magugulo yung isipan mo, bigay mo lahat yun sa Panginoon. Surrender all worries. Seek God's peace. At pangatlo po, do not feed your mind with negativity. Huwag po nating pakainin yung ating isipan ng mga negative na mga bagay. Isipin po natin yung ating brain, yung ating utak, no? Para yung garden. Garden. Pipiliin mong mabuti kung ano yung itatanim mo. Garden of the mind, no? Isipin nyo, teka, maglalagay ako ng bagay sa isip ko, mag-uugat yon, lalaki, magkakaroon ng mga sanga-sanga, tapos hindi mabuting bagay. Mga pangit na bagay, mga nakaka-stress na bagay, or mga malalaswang bagay, mag-uugat yon sa isipan natin, lalaki yon. Kaya wala tayong inaalagaan dapat na mga pangit sa isipan natin, mga alalahanin, o yung mga kasalanan sa isip natin na hayaan pa nating mag-ugat. Just think of this, our mind is a garden. Pipiliin mo kung ano yung itatanim mo dyan. May maraming mga buto. Pipiliin mo kung ano yung itatanim mo dyan. At mag-uugat yan. At habang nag-uugat yan, magkakaroon ng mga sanga, mamumulaklak at mamumunga. Kaya pipiliin mo talaga. Ganda ng verse natin, sabi dito, ano yung itatanim natin sa ating mga isipan? Sa hardin ng ating isipan? Kung ano yung katotohanan. Huwag nating i-feed yung ating sarili ng mga kasinungalingan. Tos, parang sa relasyon lang yan eh. I-feed mo yung sarili mo ng kasinungalingan, tos malalaso yung isipan mo, tos awayin mo yung asawa mo. Ang i-feed natin, katotohanan, kagalang-galang, matuwid, malinis, kaibig-ibig, kapuri-puri, kagalingan, anumang nararapat papurihan. Ito yung mga isipin natin. Ito yung mga itanim natin sa ating mga isipan. Remember this, a healthy mind focuses on the positive. Do not feed your mind with negativity. Sabi nga ni Marcus Aurelius, no, marami kayong matututunan sa mga Stoic philosophers. Sabi niya, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. May katotohanan po talaga rito sa sinabi niya na to. Yung kaligayahan ng buhay natin, nakadepende yan sa dekalidad ng ating isipan. Pag pinakain mo yung isipan mo ng mga maling bagay, na paranoid ka na stress ka na dun sa mga maling bagay na yon, maapektuhan yan yung kaligayahan. Imbis na masaya ka, malungkot ka. Imbis na may kapayapaan ka, nagugulo na yung buhay mo. Puro kaguluhan. So, do not feed your mind with negativity. Gusto mo bang maging masaya ang iyong buhay? Kahit merong nagpapagalit sa'yo, nang aasar sa'yo, nang iinis sa'yo, gumagawa ng mali sa'yo. Again, sabi ng isang philosopher, no, si Epictetus, sabi niya, so when anyone makes you angry, pag merong isang tao talagang, nag-cause ng anger, nagalit ka doon, sabi rito, know that it is your own thought that has angered you. Hindi naman to absolute, no, pero may wisdom dito. Na kapag merong nakapagpagalit sa'yo, tandaan mo na ang nagpagalit sa'yo ay ang sarili mong isipan. So, remember this, yung ating isipan, it's a garden. Piliin mong mabuting itatanim mo sa iyong isipan. Now, para po sa ating discussion, what is occupying your mind right now? Malungkot ka ba? Bakit? Explain mo mabuti. What is occupying your mind right now? What should you do to improve your mental health? And paano natin ito i-apply, no? Philippians chapter 4, verse 8 sa ating mga buhay. Kausapin po natin si Lord right now. Dear Lord, thank you for the gift of a healthy mind. Help me to rejoice at all times, no matter what circumstances I face. Fill my heart with your peace and remind me to surrender all my worries to you.
Let me focus on the good things in life and keep my thoughts on what is pure and positive. Protect my mind from negativity and guide me to fill it with your truth and love. I trust that with you, my mind will be renewed each day. Thank you for your peace and joy that guard my heart. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na alas 5 pa lang gising na, no? Kasabay ko ngayon sa devotion na ito. I hope maging pagpapala po yung mga devotions natin sa bawat isa sa inyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. I-like nyo na rin po lahat po ng mga videos natin. Nakatulong po yan sa ating channel. So see you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotion. God bless you po.